Gandang araw mga ka-pede range. Natapos ko lang magpakain ng manok. At nakuha ko na yung sapal ng nyug na sa paghihingian ko. Kanina nadaan ako dun sa pwesto niya ng mga kayuran ng nyug. At mayroon ako nakita sa labas nila na sapal ng nyug. Hiningi ko na. Ito. Yan. Dami niyan. Oh. Sapal ng nyug. Pero medyo basa pa siya. Pero konting bilad na lang to sa araw. Matutuyo na to. Tinisting kong ipakain sa kanila kanina eh. No? Pinakain nila yan. Ayan. Diba? Kainin nila yan. Kaya maganda to pang halo sa patuka. Mas makakatipid tayo. Pero kailangan to, bago natin ipakain eh, siguraduhin natin tuyong-tuyo na. Pinakawalan ko na yung maliliit ko na nandito. Sinama ko na dito sa kanila. Ayan sila. Ayan o. Ayan, sinama ko na. Kasi mapipisa na yung nakasala kong itlog eh. Wala na tayong pagkukulungan nung kailangan na nating ilipat yung nakakulong dito sa brooder natin. Dito. Dilipat naman natin yan dun sa loob. Sa kulungan nun. Ayun. Ayos. Nakahingi na tayo ng sapal ng nyug. Pero dapat to ibibilad natin ng 3 days. Pero sa tingin ko, mga 2 days na lang to. Tuyo na to. Kasi hindi na siya basa hawakan eh. Medyo basa na lang ng kaunti. Pero tuyo na siya. Pwede na nga ito ihalo sa patuka eh, pero hindi ko pa hinalo. Papatuyuin ko muna kasi masyadong mataas ang patch nito kapag basa. Kaya dapat medyo tuyo talaga siya pag ipapakain natin. Ayan. Yan. Mga 2 days bibilad natin to sa bubong para siguradong tuyo. Matutuyo siya. Dito natin ilalagay sa pisnet. Yan. Dito. Nalagay natin siya dyan. Dito sa bubong. Dyan sa bubong na. Yan. Ayos, tuwan-tuwa ako nung binigay sa akin nung may-ari ng kayuran ng nyug. Dahil nga minsan lang kasi umapadaan doon eh, nung napadaan ako hiningi ko na. Nakita ko meron sa labas nila. Tinanong kung itatapon na. Ang sabi itatapon na raw. Pero kailangan ko daw ibalik tong sako niya. Yan. Dadalan ko siya ng sakong marami. Para sa mga susunod na araw eh may dadaling ko lang yan dadalhin pag napapadaan ako doon. Ayos na ayos to. Malaking tipid to sa patuka. Ang makukuha naman nila dyan, ang source of fat yan at saka protein din. Mataas ang fats na yan dyan, nakakuha ng manok yung sapola. Kaya kailangan yan, sakto lang ang paghahalo ng sapal ng nyug. Tsaka dapat yan tuyo. Tuyo siya ibibigay. Para hindi masyadong tumaba yung manok. Kasi pagka nagkasapola yan, hindi mangingitlog yung mga yan. Ayos. Ang hinihintay ko na lang yung darak. Rice bran. Ngayong linggo daw magkakaroon yung kakilala kong nagpapalay. Magkapagiling na rin daw sila. Tapos yun, bibili natin yung darak nun. Hindi natin maihingi yun kasi binibenta talaga yun. Pero mura na lang yun. Makakatipid pa rin tayo dun. Ayos yun, ang ganda ng mixture natin. Madre de Agua, darak, sapal ng nyug. Yun. Sa susunod na video, ipapakita ko paano yun ihahalo. Kung gaano karami. Kung gaano karaming sapal ng nyug at saka darak. Pero sa ngayon, bukas o kaya sa susunod na araw, papakain ko na sa kanila tong sapal ng nyug na to.
Yan. Pero papatuyuin muna natin siya. Ngayon, ibibilad ko na siya. Ilalagay ko na sa bubong para bukas. Maghapon siyang nakabilad sa araw. Kasi hindi ko na maibibilad yan bukas ng umaga kasi papasok pa ako sa trabaho eh. Ayun o, gustong gusto nila yan. Nakain talaga nila yung sapal ng niyog na yan. Diba? Wala na. Ubus na yung binigay ko. Yung isa na yung Brody. Ano to? Naglilimlim siya kahit walang itlog. Yan. Yung isang native natin. Ito, sinama na natin tong mga 4 months natin. Ayos na ayos yan. Papipisa na kasi yung nakasalang ko kaya wala na akong paglalagyan. Lilipat ko na yung nakakulong din sa brooder ko. Lilipat ko na dito sa kulungan na to. May napipisa na ngayon. Bukas sigurado marami nang pisado. Ayos na ayos. Magandang balita para sa akin na nakahingi ako ng sapal ng niyog. Kung sa inyo may mga ganun din, mga gilingan ng niyog, hingiin nyo rin. Try nyo rin na ipakain sa mga alaga nyo. Maganda rin yung panghalo sa patuka. Pero dapat siguraduhin yung tuyo-tuyo talaga siya. Para hindi siya masyadong mamantika kasi yun, kaya masyado siyang nakakataba. Kaya dapat yun ibilad muna sa araw bago ipakain. Mga 3 days, tuyo na yun siguro. Lalo ganitong panahon, summer, tas napakatindi ng init. Tuloy-tuloy pa rin ang pangingitlog nito. Mga to, kahit na ganun lang ang pinapakain ko, tuloy-tuloy pa rin talaga yung pangingitlog nito. Breeding season ngayon, kaya tuloy-tuloy ang pangingitlog niyan mga yan. Dito, ito pure feeds talaga to, pinapakain ko dito. Pure feeds dito sa mga to. Binigyan ko lang ng sapal to ng nyug para ano lang. Tignan ko lang kung tutukain nila. Pero kinain naman talaga nila eh. Pag magpapakain na ako nun, titestingin ko rin silang bigyan nun. Ito na yung mga 4 months ko. Ito matikas tong isang white chocolate na to. Nakabir na to. Laki ng katawan. Dalawa yan sila eh. Ito isa, mas bata sa kanya to. Pare silang matikas. Ito, grabe ang laki nito. Itong rooster na to. Hanggang dito na lang mga kapede range. Abangan nyo kung kailan ko ipapakain yung sapal ng niyog. I-upload ko rin yun kung paano ko hinahalo at kung ilan ang hinahalo, kung gaano karami. Kung nagustuhan mo tong video na to, baka pwedeng pa-like naman and subscribe naman dito sa channel ko para updated ka sa mga video ina-upload ko. Hanggang dito na lang mga kapede range.